Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Sa araw pong ito ay magpapatuloy tayo sa topic na sinimulan natin kahapon. Ang atin pong pag-aaral kahapon ay pinamagatan nating Ways to Battle Frustration. At nasa part 2 po tayo ngayon. Yan. So, kung kayo po ay nakapanood kahapon, ay alam ninyo ang introduction na ginawa natin on how to battle frustration. Alam niyo mga kapatid, frustration is a common human emotion that arises when we feel our needs are not being met or when we face seemingly insurmountable problems. Halos lahat ng tao or every one of us, kapag ikaw ay tao, hindi pwedeng hindi ka mafo-frustrate. Kapag hindi nangyari yung gusto natin, kapag hindi natin naabot yung ating mga inaasahang resulta ayon sa sirkumstansya, nagkakaroon tayo ng tinatawag na frustration o yung emotions or feelings of being frustrated. At times, this frustration can be directed towards God. Minsan ito ay isinisisi natin doon sa makapangyarihan, doon sa inaakala nating may control. Kasi nga po, we always wanted to be in control. At dahil po doon sa kagustuhan nating tayo ang makakontrol ng lahat ng sirkumstansya na hindi naman uubra, dahil may mga bagay talaga na beyond our control, we have a tendency to be frustrated. So, dinefine natin kahapon kung ano ba ang meaning ng frustrations. At narito po yung ating definition. Frustration is a feeling of impatience and anxiety that arises when our expectations are not met. So, yun po yung unang kahulugan. Ito po yung feelings of impatience and anxiety. Minsan humahantong pa to sa stress at depression kapag hindi nangyayari yung gusto natin. At nagbigay na tayo ng mga halimbawa nito Yung isang binata na umaasa na sasagutin siya ng kanyang nililigawan sa mahabang panahon, pero kalaunan lumabas na sinabi ng babae, talagang wala kang maaasahan sa akin, hindi ikaw ang gusto ko So yun po, nafo-frustrate, humahantong ito sa depression. At marami pang iba. Trabaho na inaasahan mong ikay matatanggap, kontrata na maia-award sa'yo, o anumang mga bagay na nasa plano mo, subalit hindi nasunod, frustration ang hatid nito. And even in the ministry, maging sa mga pastor, nakaka-frustrate yung mga bagay na inaasahan mo na sana ay malago na itong pinaglilingkuran mo, sana nakakatuwang mo na sa ministry, sana kinakakitaan mo na ng mga paglagong espiritual, pero still, ang sabi ng Bible, nananatili silang mga sanggol, hindi mo mapakain ang karne, hanggang ngayon ang kaya lang kainin ay gatas. Frustration ang hatid nito sa mga lingkod ng Panginoon. At makikita natin ito sa Biblia, sa kasaysayan ni Moses, sa kasaysayan mismo ng Panginoong Hesukristo sa kanyang mga disipulo, sa kasaysayan ni Apostol Pablo, sa mga iglesyang kanyang pinaglingkuran. Common ang frustration sa bawat isa sa atin. Maybe you are frustrated with your children kasi may inaasahan kang resulta ng kanilang mga buhay. Frustrated ka sa iyong asawa dahil may inaasahan ka na dapat ay maging ugali or pangako na tinutupad ng iyong asawa pero hindi nangyayari. Ito yung frustrations. It often stems from a sense of dissatisfaction with our circumstances or the way others are behaving. Makikita rin natin ito sa pang-araw-araw na karanasan ng buhay, sa mga pangyayari. Subukan nyo lang magmaneho sa isang masikip na traffic You will see the disappointments. You will feel rather the disappointments. At marami pang iba. In the context of our relationship with God, frustration can arise when we feel our prayers are going unanswered or when we perceive that God is not addressing our needs in the way we desire. Lalo na nga ito doon sa mga sanay doon sa mga Pentecostal na pastor na pangako ng pangako, na ang daming pangako, gawin mo lang ito, ABC, mangyayari ang ganitong resulta.
na ibigay mo lang ito, babalik sa iyo. O kaya naman pangako na i-claim mo, i-declare mo, makakamit mo. At pag hindi mo nakamit, ano mangyayari? Ang tingin mo sa pastor, pare-pareho. Kala mo lahat ng pastor ganoon. At mafo-frustrate ka, tatamarin ka ng pumunta sa simbahan, tatamarin ka ng makinig sa pastor dahil ang tingin mo sa pastor, lahat mukhang pera at lahat mga bulaan. So ito po yung resulta ng mga frustrations at pinanggagalingan ng ating mga frustrations. Again, frustration is an emotional response to stress. It's a common feeling that everyone will experience in their life. Ano po? Iba't iba rin po mga kapatid ang pagtanaw ng tao sa frustrations. May mga tao na frustrated ngayon, mamaya konti, nakarecover na. Pero merong mga tao na talagang hindi makarecover. May mga tao na ang haba-haba na kinikimkim yung kanyang frustrations at nakakaapekto ito ng mahaba sa buhay nila at nagiging dahilan ng kanilang pagkakasakit. Marami pong mga resulta na makikita natin sa behavior ng tao ang frustration. Yung iba, loss of confidence, yung stress, yung magagalitin, yung aggressive behavior, yung irritability, yung depression. Those things are common effects of frustrations in life. Pag laging galit, maybe because frustrated. Walang kumpiyansa, maybe because na-frustrate na. So, ang dami po. So, it is tempting to begin to think that if only life was easier, I wouldn't get frustrated, angry, or impatient. Pero alam niyo po mga kapatid, when I am frustrated, the stressful events of life are not the real problem. The problem is what is inside. Tandaan po natin, ine-expose lang ng ating reaction kung ano ang laman ng ating mga puso. So ano po yung pinag-aralan natin kahapon to counter and battle the frustrations of life? Para po sa review nito, balikan nyo na lang po yung discussion natin kahapon. Kasi kung uulitin ko na naman, hahaba na naman tayo. So pinag-aralan natin kahapon, do not take yourself so seriously, you are not that important. Yung masyadong matayog na tingin sa sarili, yung pagiging entitled, at yung pananaw na sa'yo dapat umikot ang mundo, ang pangunahing cause ng frustrations. Kaya pag-aralan ang sabi ni Pablo, do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourselves. Ang hirap gawin yan eh. We seldom value others than ourselves. Most of the time, we value ourselves. Tayo ang makapangyarihan, tayo ang dapat sikat, tayo ang dapat masunod, tayo ang dapat nasa sentro ng atraksyon, dapat tayo. At kapag meron tayong ganun, tandaan mo, mapo-frustrate ka lang. Ano po? Hindi ko po sinasabing do not value yourself. Ang sinasabi po dito ay do not take yourself so seriously. Huwag mong paikutin ang mundo sa iyo katulad ng bansang Israel. Yung feeling of entitlement, palibasa, nakita ng Israel ang pagkilos ng kapangyarihan ng Diyos sa kanila. Akala nila ang Diyos ay genie in a bottle na kung anong gusto nila ay makakamit nila. Kaya in the very first instance nang sila'y lumabas sa Ehipto, tubig lang ang issue nila. Wala lang tubig, nagalit sila ng husto kay Moses. At ang sabi, dinala mo ba kami dito sa lugar na ito upang patayin? Dahil ang akala nila, katulad ng pangako, madali na makukuha ang lugar kung saan umaagos ang pulot at masaganang buhay na ipinangako. Ano po? So kaya na-frustrate. Even Christians nowadays, ang daming frustrated eh. Kasi nga doon sa kapapangako ng mga katulad ni Eddie Villanueva na kapag naging Christian ka, yayaman ka, na ang poverty ay curse. No? Yung mga ganitong pastor ang hindi talaga dapat pinagpapapakinggan eh. Kasi pag ikay naghihirap, pag nagkasakit ka, isinumpa ka. Kawawa naman si Apostol Pablo, kawawa naman yung mga unang mananampalataya. Samantalang yung asawa ni Eddie Villanueva namatay sa cancer, may nagawa ba siya? Hindi niya naiintindihan na ang Diyos ang nagbibigay, Diyos ang babawi, Diyos ang makapangyarihan. Ang turo kasi ng mga Pentecostal pastors na ito, pag naging Christian ka,
pag believer ka, you will have a life prosperous, quoting John chapter 10 verse 10, na out of context, na ang binabanggit na buhay na masagana doon ay spiritual at hindi physical o material. Yung pangako ng Jeremiah 29:11 na ikaw, I have a plan for you, a plan to prosper you, a plan to give you hope and a future, is way too far from the life that was promised here on earth. Yung pangakong hope and a future ay ang buhay na walang hanggan sa langit na makakamit mo lang sa pamamagitan ng pangakong si Kristo. Siya ang tunay na kalayaan, siya ang tunay na biyaya, siya ang tunay na pagpapala, siya ang ating future. Kakalungkot lang talagang pag ang mga pastor ng Pentecostal lang nangangaral, lahat na lang ng pandaraya, lahat na lang ng panluloko, lahat ng pambobola. Yun naman ang mga gusto ng tao. Ang gusto naman ng mga tagapakinig, yung sila'y binobola. So yun po yung una. Do not take yourself so seriously. You are not the center of the world. Tandaan mo, sabi ni Pablo, value others above yourselves. Amen? Pangalawa, pinag-aralan din natin kahapon, nasabihan mo ang sarili mo ng ibang istorya. Kapag may nangyari na nakaka-frustrate sa iyo, halimbawa, inovertikan ka sa kalsada ng isang rumaragasang sasakyan, sa halip na ma-frustrate, sa halip na magalit, sa halip na maging impatient, isipin mo na lang, baka meron siyang kakaibang istorya. Baka naman hindi dahil gusto kanyang galitin. Baka naman hindi dahil gusto kanyang insultuhin. Baka naman ang dahilan, meron lang siyang pinagdadaanan. Tell yourself a different story. For instance, ikaw, halimbawa, binanggit ko na to kahapon nagmamadali ka kasi malilate ka na sa appointment mo. Kahit na anong appointment yan, doctor's appointment, trabaho, o nagmamadali ka pagpunta sa pinakabanal na gawain ng pagsimba. So ano gagawin mo? Diba tutulinan mo rin? At dahil tinutulinan mo, may opportunity ka, maka-overtake, umovertake ka. Kaso sa pagka-overtake mo, na-insulto yung inovertakean mo. Pag ganun ba, sinasabihan mo yung sarili mo na, huy, huwag kang magmadali. Para ka namang diba? Pinapagalitan mo ba sarili mo? Hindi. Ano sinasabi mo? Binibigyan mo ng katwiran yung sarili mo at sinasabi mo, pasensya na, okay na, pasensya na ho kayo. No, sana maunawaan ako nun kasi nagmamadali ako That is the story that you are telling yourself. Pero kung may gagawa sa iyo nun, ibang storya ang sasabihin mo. Yung taong yun, balasubas talaga yun. Yung overtake na yun ay gustong mapahamak, idadamay pa ako at magagalit tayo. Pero the question is, alam ba natin ang kwento ng taong yun? This time, tell yourself a different story. Kahit hindi totoo, isipin mo na lang na baka nagmamadali yun kasi first day ng trabaho niya. Baka nagmamadali yun kasi baka may emergency. Baka nagmamadali yun kasi nadudumi na. At merong kwento ang taong yun na maaring totoo na hindi naman sinasadya na ikaw ay insultuhin. Pero most rage or road rage ay galing sa pakikinig sa maling kwento na idinidikta ng makasarili nating pagkatao. Kaya tandaan, most people are not intentionally doing things to irritate or bothers you or bother others. Now, when frustration rise, ask yourself, could there be another side of the story that would make this situation understandable from this person's perspective? Is it possible that they may have a crisis back at home kaya sila nagmamadali? Or put to mind that everyone has a story. Now, yung bang sarili mo pag ikay nagkakamali, minumura mo? Yung bang sarili mo kapag nakakagawa ka ng isang bagay na medyo out of control, dinadagukan mo, sinasampal mo, minumura mo? Hindi. Ano most of the time ginagawa natin sa sarili natin? Binibigyan natin ng biyaya. Inuunawa natin ang ating mga sarili.
Minsan nga, hinihimas pa natin ng balikat natin. Okay lang yan. Do it next time. O kaya, wag na lang nating ulitin yun next time, ha? And that is what you are telling yourself. You are giving yourself grace. Pero pag sa iba, nako, katakot-takot na curse, katakot-takot na galit, at katakot-takot na frustration. Kaya, anong dapat gawin? Give yourself or tell yourself a different story. Amen? Even if there is no human explanation, paniwalaan mo na God still has a reason behind every obstacle. If I stay open to the truth that God always has a reason, you will have great peace. Amen? Lagi kang magkakaroon ng kapayapaan. Kaya nga, sabi ng Bible, ano ba sabi ng Bible? Matthew 7:12. So in everything, ito ang golden rule. Do unto others what you would have them do to you. Gawin mo sa iba ang gusto mo na gawin ng iba sa iyo. Pangatlo, kahapon, paulit-ulit lang ako, be changed by difficulties, not controlled by difficulties. So, hayaan mong baguhin ka ng mga mahihirap na karanasan at huwag mong hayaang kontrolin ka nito. Frustrations are like God's gym. Ano pong ibig sabihin? Habang ginagawa mo ito, lumalakas ka. Habang ginagawa mo ito, na-exercise ang maraming bagay sa buhay mo. And without exercise, I would stay weak, and without harder exercise, I will never grow any stronger. Tandaan mo kapatid, yung mga bagay na minsay nakaka-frustrates ay paraan ng Diyos para ma-exercise ang iyong pasensya. Resistance yields growth. In the same way, God allows difficulties to make us stronger. Amen? Tandaan natin, God uses difficulties to show His power and His work out of His unseen plan. Napakarami ko na pong karanasan, mga kapatid, tungkol dyan, na hindi ko naiintindihan, hindi ko nauunawaan, pero pinayagan ng Diyos, kalaunan pala, palalakasin ako ng mga bagay na ito. Ayan, sabi po ni Santiago, James 1:2-4, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work, so that you may be mature and complete, not lacking in anything. Amen? So, yan po yung kahapon. Kung gusto nyo balikan nyo lang po yung Tinig ng Pag-asa kahapon, or puntahan nyo ang YouTube channel ng inyong lingkod na Tinig ng Pag-asa. Punta na tayo ngayon sa pang-apat. Ito ang pang-apat. Address even your smallest reactions. Amen? So what if you only get frustrated or angry over little things? Tandaan po natin, mga kapatid, big or small, all of our reactions need to be dealt with. Malaki o maliit, kailangan tinitingnan at inaaral natin ang ating mga reactions. Ano sabi po ni Solomon sa Songs of Solomon or Song of Songs chapter 2 verse 15? Sabi po diyan, catch for us the foxes, the little foxes that ruin the vineyards. So ang sabi rito, yung maliliit na fox ay hulihin. Kahit maliliit ito, kaya nitong wasakin ang taniman ng ubas. Alam niyo po ba, mga kapatid, ganun din sa buhay natin. Yung inaakala natin, maliit na bagay lang yan eh. Simpleng bagay lang naman yun, nag-react lang naman ako, hindi naman masyadong malaki. Hindi naman big deal. Pero yung reaction natin, kahit akala natin hindi big deal, kailangan nating bantayan. Even small expressions of anger can still be sin. Pwedeng maging kasalanan even if it is a small reactions or expressions of anger. Sabi ng isang Puritan na si John Owen, sabi ni John Owen that trying to stop the eruptions of our sin without dealing with our heart is like trying to cap
a volcano. Sabi ni John Owen, yun daw bagay na pagpigil doon sa kasalanan para ito'y sumabog sa ating puso ay katulad lang ng pagtatakip sa bunganga ng bulkan. Kaya nyo bang pigilin yon? Kaya pag sumabog dahil naipon, yung maliliit na mga bagay, the smallest reaction, sasabog po ito. And without dealing with our hearts, if you cap the top, it will vent out the sides. If we are angry at family and cap our anger by restraining ourselves from yelling at them, we might lash out by kicking the dog or engaging in road rage. This is because the problem of the heart has not been solved. Alam niyo mga kapatid, totoo yung kasabihan eh. Madalas sa kabayo ang hampas, sa kalabaw ang latay. Narinig niyo na po ba yon? No? Sa kabayo ang hampas, sa kalabaw ang latay. Minsan, yung mga nabubulyawan mo, wala namang ginawa sa'yo eh. Pero dahil umalis ka sa bahay, masama ang loob mo, frustrated ka sa bahay, pagdating mo sa trabaho, dala mo yung frustrations mo na yun na ilalash out mo sa iba. Kaya minsan magugulat ka na, ba ano ginawa ko sa'yo? Ba't sa akin ka nagagalit? Kasi yung mga sama ng loob, yung mga frustrations na kaya akala natin maliliit lang, pero iniipon, sasabog din ito. Kaya dito ang hamon sa atin para mapagtagumpayan natin ang frustrations. Kapag meron ka sa puso mo, i-deal mo agad. Huwag mong palampasin. Halimbawa, frustrated ka sa asawa mo, sabihin mo na agad, tapusin mo na agad para mawala na. Kasi pag yan ay nandyan, tapos nadagdagan na naman ng frustration kinabukasan, sang araw, magugulat na lang siya, magbabalot-balot ka, lalayas ka na. Di ba? Nakakagulat yung mga biglaang reaksyon dahil sa mga inipon na frustrations. Tama po ba mga kapatid? So when I am provoked and frustrations come out, ano pong nangyayari? My heart is revealed. Yan ang totoo. No? Hindi natin kayang itago. Sabi nga, mafe-fake daw natin yung action natin eh. But not our reactions. Ang daming magaling dyan. Ang daming mga tao, pakitang tao eh. Ang daming mga tao, ang galing mag-fake ng kanilang emotions. Ang daming tao, ang galing sa harapan ng kapwa-tao. Pero gulatin mo. Alam niyo mga kapatid, nakakita na po ba kayo ng mali-mali? Yung mga mali-mali, di ba may lumalabas sa mga bibig nila na hindi mo inaasahan na ilalabas eh. Nawawala nga daw yung pagka-finest, nawawala yung pagiging, nawawala yung pagiging marespeto ng isang tao kapag nagulat eh. Gulatin mo ang tao, lalabas kung ano laman ng kanyang puso. Kasi hindi niya ito mafi-filter eh. Yung reactions natin, hindi natin nafi-filter. Kaya kung gusto mo mga kapatid na malaman ang ugali ng tao, gulatin mo sa isang sirkumstansya. At kung ano reaction niya, yun ang totoong siya. Yung action, nafe-fake yan. Nagagaya natin na magmukhang mabuti sa harapan ng iba, lalo't alam natin. Like for instance, meron ba nagmumura sa gitna ng pananambahan? Wala naman eh. Puro hallelujah, oh hallelujah, praise the Lord, glory to your name. Pero subukan mo, pumunta yan sa grocery, pumunta yan sa restaurant, tapos hindi agad naaasikaso, natagalan ng order, kita mo, ilang minuto lang, magwawala na yan doon sa galit. Ipinapakita ng mga circumstances na ito, ang reaksyon at ang reaksyon, ang laman ng puso ng tao. My reactions are more accurate reflection of my heart than anything else because they are rarely filtered or polished. Tama? Kaya pag biglang may nangyaring hindi mo inaasahan, kapag biglang may isang kaganapan
na hindi nasunod yung gusto mo, lilitaw sa reaction mo kung ano at sino ka. My reactions reveal whether I am walking in the Spirit or whether I am walking in the flesh. Tandaan natin, if our heart is ruled by the peace of Christ, peacefulness will come out of me. Totoo yun. Kapag ang puso natin ay pinangungunahan ng kapayapaan ni Kristo, kapayapaan din ang lalabas sa puso mo. If my heart is ruled by anger, by frustrations, the anger and frustrations will come out. As simple as that. When you are jarred, that comes out of your heart. When you are jarred, what comes out of your heart? Pag binigla ka, ano lalabas sa puso mo? Tandaan, your reactions will reveal whether you are working or walking in the Spirit or walking in the flesh. Ano sabi ni Pablo, ni Apostol Pablo sa Colosas 3:15? Let the peace of Christ rule in your hearts, since as members of one body you were called to peace, and be thankful. Tandaan natin mga kapatid, a cup brimful of sweetness cannot spill even one drop of bitter water, no matter how suddenly jarred. Sabi po ito ni Amy Carmichael. Unawain po natin, napakaganda po niyan, ang isang baso o tasa, katulad ng malaking tasa ko ng kape, kapag puno ito ng matamis, ugain mo man ito at matapon, walang lalabas na mapait dito. Kasi ang laman nito, matamis. Ganon din ang puso natin. Gulatin mo man, ang lalabas ay kung ano ang nasa loob. Amen? So, ayun po ang pangapat. Ano po yung pangapat? Address even your smallest reactions. Be always on guard. Ito naman po sinasabi ng Bible Bantayan natin ang ating mga puso. Sapagkat dito nagmumula ang buhay. Panlima. Number 5, to battle frustrations, add 50% margin to your plans. Ano pong ibig sabihin yan? Pag ang tao nagplano, wala nang iniiwanang puwang para sa pagbabago. Ito ang napakalungkot na karanasan ng bawat isa at napakasamang ugali natin, na para bang tayo ang lahat na may kapangyarihan sa mangyayari. Kaya nga sabi ng Panginoon sa aklat ng Santiago, huwag ninyong sabihin na pupunta kami sa lugar na yon, magnenegosyo kami sa lugar na yon, at ganon ang magiging buhay namin doon. Bagkus ang sabihin ninyo, sa kalooban ng Diyos. Kapatid, may kontrol ka ba sa mangyayari mamaya? Kahit naubod mo ng husay sa planning, na ang lahat ng detalye sa kailangan at gusto mong mangyari maisulat mo, I would like to tell you, ang sabi ng Bible, oo, sa atin ang pagpaplano, pero ang Diyos ang magpapatupad nito. Kung hindi plano ng Diyos sa buhay mo, kahit magtatambling ka, kahit anong gawin mo, hindi ito magaganap. Ganun naman pala, pastor, di wag na tayo magplano. Hindi ganun. Hindi ganun ang sinabi ko. Tandaan na failing to plan is a plan to fail. We have to plan, but let us leave a certain margin to our plans. Napaniwalaan natin na Lord, plano ko to, pero kung gusto mong baguhin, tanggap ko. Hindi ako mapofrustrates, hindi sasama ang loob ko, hindi ako magagalit sa iyo dahil paniniwalaan ko kung anong gusto mo makakabuti para sa akin. Amen? Ano sabi ni Greg
McKeown. Sabi niya, adding 50% to your time estimate, it will take 10 minutes to get to the store. Then leave 15 minutes early. Bakit ka na-frustrate? Late ka na nga, no po? Minsan, hindi pa umaayon sa'yo ang takbo ng sirkumstansya. Natural. Late ka. Pero ang tanong, bakit ka na late? So kung meron kang pupuntahan at kailangang nandun ka ng 7:30, kung makakaalis ka ng alas 6, umalis ka na. Pero most of the time, ito ang problema natin eh. Pupunta kayo sa church ng Sunday, alam nyo wala namang parking lot yung church. Alam nyo konti lang yung parking space, mag-aagaw-agawan. Pagkatapos pupunta ka late. Tapos nakailang ikot ka na, wala kang makuhang parking lot, nainis ka, na-frustrates ka, umuwi ka, di ka na sumimba. Sino may problema? Church ba? Tapos sisisihin mo yung pastor. Bumili-bili kasi kayo ng simbahan, walang parking lot. Ang liit-liit kasi na simbahan binili nyo at lahat ng pagrarant natin, isisisi natin sa gusto nating sisihin. Samantala, ikaw yung may issue. You should have left early. Tama po mga kapatid. Kaya kung ikaw'y frustrated ngayon, minsan dapat tuktukan mo ulo mo eh. Ikaw naman na may kagagawan ng frustrations mo eh. Tama? Amen ba mga kapatid? No? If it will take 30 minutes to get ready, they plan for 45. This allows you and me to stay relaxed. The unexpected happens. And if I arrived or finished early, it allows me to slow down and enjoy God, family, friends, and life more. Mga kapatid, almost 40 years na po akong pastor. Hindi pa ho ako nahuli. Kaya hindi ako frustrated sa sarili ko kapag late ako. Yes, minsan nakaka-frustrate yung iba. Tagal-tagal na sa ministry, lagi pang kulelat. At lagi ko po sinasabi, yung mga taong laging huli, mga bastos yan eh. Kapag ikay na-late sa usapan, isa lang ibig sabihin, bastos ka. Hindi mo pinahalagahan yung kasunduan ninyo. At pag hindi mo pinapahalaga ng kasunduan, binabastos mo yung kausap mo. Alam mo, alas 7, dapat nandun ka. Tapos, 7:30 na, wala ka pa. Di ka na nahiya? Di ba kabastusan yon? May value yung oras ng iba. Kung nagva-value ka sa oras mo, may value rin sila. Pero kung kailan 7:30, doon ka aalis ng bahay mo. Bakit? Lumilipad ba kotse mo? Nagtatransform ka ba agad? O yung nagte-teleport ka ba para makarating agad doon? Kaya mga kapatid, para mawalan ka ng frustrations, i-adjust mo ang mga plano mo. Kumusta ang mga pangarap natin sa buhay? Ano yung mga binabalak ninyo sa inyong mga anak? Ang mga magulang ang gagaling sa ganyan eh. Anak, ikaw ay mag-aabogado. Dahil magaling kang mga tuwiran, ang galing ng logic mo. Mula ngayon talagang tatrabahuhin natin, magiging abogado ka. Naku anak, magaling ka sa sciences. Ikaw ay magiging doktor or nurse. Naku anak, ang galing mo sa math, mag-engineer ka. Or kaya ay accountant. And we put our minds and plans for it. Not realizing, pagpapastorin pala ng Diyos yan eh. Hindi pala engineer, pastor. May plano ang Diyos. Higit kesa sa plano natin. Kaya gano'n na lang po ang disappointment at frustrations ng nanay ko at tatay ko nang sabihin ko magpapastor ako. Wala sa plano nila yon. Wala pong kami ang pastor. Sa lahi namin, walang pastor. Sa Kalitis, walang pastor. Yung Kalitis po, yung side ng nanay ko.
Wala po akong alam na kalitis na pastor. Sa kamya, sa side ng tatay ko, the closest relatives that I have, walang pastor kamya. Nakamit po ako ng pastor kamya, malayong kamag-anak ko po. Meron po isang pastor kamya, si Pastor Saldi. Shout out, Pastor Saldi kamya. Pero kami mismo, di namin matrace yung pagiging magkamag-anak namin. Kinilala na lang namin kasi konti lang ang kamya kapag kamya kamag-anak. Pero sa lahi ko, wala pong pastor kalitis. Wala hong pastor kamya. Walang naniniwala na may lilitaw sa lahi namin na pastor. But God has His own plan. Ang Diyos ay may plano higit sa plano natin. Amen? I set myself up for failure and frustration when I don't schedule margin into my life. This is an area in which I am trying to improve. Most of the time, gusto ko pong masunodin yung mga bagay na plano ko para sa buhay ko, sa mga anak ko, sa pamilya ko, sa simbahan, sa ministeryo. But then I realize, Pastor Kamya, may gagawin ka lang at may mga bagay na hindi mo kayang gawin. May mga bagay na ise-set up mo lang pero iba ang tutupad. May mga taong iba ang gagawa. Katulad ni Haring David, nakaplano ang isipan niya na ipagtatayo niya ng templong sambahan ang Diyos. Pero ang sabi ng Diyos, hindi David, hindi ikaw ang gagawa niya. So adding margin also help you and your family because you were able to helpfully engage with them. Tandaan po natin, alam niyo po kung yung galit ay nakakahawa, yung peace and calm is contagious also. Poor planning, by not leaving early, over-planning, being too busy, or delayed planning, example, procrastination, always set me up for frustrations. Kaya poor planning, over-planning, or delayed planning, masama yan. Kaya ang hamon, be calm. Because calm is contagious. Sabi po ni John Maxwell, if you fail to plan, you plan to fail. And frustration surely will follow. Amen? Poor planning on my part does not constitute an emergency for everyone else or the right for me to be frustrated. Pag nagplano ka ng maling plano, huwag kang mapoprostrate. Kasi nagplano ka na ng mali, asahan mo, magre-resulta ito ng mali. Another benefit of adding margin is that it forces us to evaluate what is essential. Sa pagpaplano, napakahalaga kung ano yung priority Hindi po ba? Alam niyo po ba yung 80-20 principle ng leadership? If you are in a leadership position, kahit natapos mo yung 80% ng lahat ng gagawin mo, pero hindi naman ito prioridad, naka-accomplish ka lang ng 20%. Pero if you able to accomplish 20% of all your activities, pero yung 20% na yon ay topmost priority, you were able to accomplish 80%. You will gain 80% of the result. Sana naintindihan nyo. That is the 80-20 principle of leadership. Focus on the topmost priority and you will harvest the best result. Pero kahit nagawa mo ang lahat, iniwan mo yung pinaka-importante, hindi mo you will only get the least result you expected. At pag ganon, ano mangyayari? Frustrated ka. Pagod ka, pero frustrated ka. Sobrang hirap ng ginawa mo, sobrang daming atensyon, sobrang daming resources, and yet at the end of the day, konti ang result. Because you focus on the non-essential. So by fitting in the most important task first and removing non-essential tasks,
It helps life and ministry to be more focused and fulfilling. Amen? Kaya ang paalala ni Santiago, if anyone then knows the good they ought to do and doesn't do it, it is sin for them. Yung nakakaalam ng mabuti, tapos hindi ginagawa, nagkakasala. That is the sin of omission. Amen? Now, pang-anim, at ito po yung panghuli ngayon, tutuloy-uli natin ito bukas. Pang-anim, forgive. Tandaan po ninyo mga kapatid, our past doesn't affect us. Rather, our current thoughts about the past affects us. Bakit daw nakaka-apekto sa atin ang nakalipas? Kasi yung ala-ala noong nakalipas na yon, pwedeng maka-apekto talaga sa ating pangkasalukuyan. While we cannot change the past, we can change our current thoughts about the past. Finding freedom from those thoughts begins with forgiveness. Kaya minsan apektado ka pa sa mga tao, sa mga ginawa ng tao, sa mga reactions ng mga tao, kasi hindi mo magawang magpatawad. Alam mo, lalo na yung mga taong hindi mo naman pwedeng itapon. Like yung asawa mo, pwede mo bang itapon yan? Mga anak mo, pwede mo bang itapon yan? Kung patuloy mo lang kikimkimin ang mga sama ng loob at galit at mamumuhay ka sa pagkikimkim nito, hindi na kayo magkakaroon ng magandang relasyon at magandang pagsasama. Kapatid, total hindi mo naman yan maitatapon. Tanggapin mo ang katotohanan na magsasama kayo, magpatawad ka. At kapag sinabing magpatawad, totohanin mo. Ito naman yung sinasabi sa Bible, na babalik sa'yo, siksik, liglig, umaapaw. Yung verse na yon ay nakakonek sa pagpapatawad at pagkakaloob ng habag. Walang koneksyon yun sa pera. The more forgiveness you give, the more mercy you give, the more compassion you give, the more it will roll down over you hundredfolds. Siksik, liglig, umaapaw. Amen? So, sabi ni John MacArthur, I am convinced that multitudes of Christians who suffer from stress, depression, discouragement, relationship problems, and all sorts of other hardships, these things happens because of a refusal to forgive. Yung daw mga tao na nakakaranas ng mga bagay na yan, stress, depression, discouragement, relationship problem, ay unang nag-ugat dahil sa hindi pagpapatawad. Amen? So yung unwillingness to forgive will leave us spring-loaded for frustrations. Para kang meron dalalaging baril na nakakasa, na masagi lang ang gatilyo, puputok. Ang malungkot nito, yung baril na yon nakatutok sa ulo mo, na konting kalabit lang, sabog ang iyong mundo. Unwillingness to forgive will leave us spring-loaded for frustrations. So, if little things frustrate us, it may be because below the surface, there is someone we haven't forgiven. Amen? Chances are that person doesn't even realize that something is bothering you. Yun ang talo. Galit na galit ka, masama ang loob mo. Ang tanong, alam ba niya? Apektado ka. Pero yung tao, hindi naman niya alam na galit ka pala sa kanya. Na frustrated ka pala sa kanya. Lalo yung mga taong hindi confrontational. Ako, confrontational ako eh. Pag galit ako, alam mo yun. Pag masama loob ko, sinasabi ko kasi gusto ko masettle. Pero may mga tao, palalampasin yan, hindi nga kikibo, iniipon naman.
Tapos hindi naman alam ng tao na masama pala loob mo, na frustrated ka pala sa kanya. Chances are that person doesn't even realize kung bakit ka nagtatatarang dyan, ba't ka nagpapapadyak, ba't ka nag-aalboroto, ba't ka nagdadabog. Di po ba? When frustrations bubbles to the top, always remember, something is under the surface. Hindi puputok ang laba ng bulkan at dadaloy sa kabayanan para puminsala kung walang nangyayaring reaction sa ilalim ng bulkan. Amen? So, ano sabi ng Matthew 6:14-15? For if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others their sins, your Father will not forgive your sins. Amen? Ulitin ko, unwillingness to forgive will leave us spring-loaded for frustrations. Pagpapatuloy po natin ang araling ito bukas. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga, dito sa Tinig ng Pag-asa. God bless mga kapatid.